Hey guys, good afternoon. Naglalaba nga ako ngayon dito guys. Ayan, ang dami kong nilabahan kasi parang 4 to 5 days ata hindi ako naglaba. So ayun, sinampay ko na yung iba. Yung iba dito, nagwa-washing pa ako. Pero, kunti na lang naman. Tsaka kahit na umuulan ngayon, mabilis siyang matuyo kasi meron kaming spinner. So ayun, mabilis lang siyang matuyo. So ayun na nga. Yung chismis vlog natin. Dito ko na i-chismis. Pasensya, hindi pa ako nakaligo. Hindi pa akong makeup, guys. Hindi talaga ako mahilig mag-makeup, guys. Kasi, nangangati yung face lock ko kapag marami akong nalagay ng mga makeup. Lipstick lang minsan. At saka powder, yun lang. Kasi, guys, dito sa village namin, lahat ng mga kababaihan dito, talaga nakapustura yung mga pagmumukha nila. Lahat ng mga Indian pa ko dito. So, ako minsan natatamad ako. Naglalagay lang ako dito ng sindor, ganun. Hindi na ako naglalagay ng bindi. Okay naman na sabihanan ko, hindi na ako sinisita. So, ayun na nga, yung chismis natin. Ready na kayo? Ayun nga, kasi nung kahapon, nagluto nga ako ng itlog, guys. Tapos, kasi gutom na gutom ako. Tapos, nagluto ako ng rice. Tapos, dito ako kumain sa baba. Nandito rin yung anak ko, nandito yung asawa ko. Nasa harapan ko yung asawa ko habang kumakain ako. Tapos yung Indiana kong biyanan, nandito siya sa nandito rin siya sa baba. So, talaga, okay naman talaga sa kanila na kumakain ako ng itlog, guys. Pero, nung nakita niya na itlog na yung kinakain ko, sinita ako, guys. Alam niyo kung bakit? Galit na galit talaga siya. As in, galit na galit talaga, guys. Tapos yung mukha ko, nagulat ako. Tapos nagsasalita siya ng Hindi, ng Haryanvi. Hindi ko naiintindihan. Pero alam ko, yung sinasabi niya sa akin, yung itlog. Tapos sabi niya sa anak ko, kasi kinuha ko si Anwit, sabi ko kay Anwit, kain tayo. So, galit na galit siya. Sabi niya, kinuha niya yung apo niya. Sabi niya, halika dito. Kasi daw, kadiri daw yung kinakain ko, guys. Sabi niya ng gano'n. Kadiri daw yung kinakain ko. So, wala, nagulat ako. So, yung reaction ko parang, para na naman ako naiinsulto nito. Sabi ko ng gano'n. Sabi ko, ito na nga lang yung kinakain ko. So, nung time na yun, guys, nagtinginan lang kami nung asawa ko. Nagtinginan kami sa ano ba ako mag-react? Magagalit ba ako? Or magkukontinue lang ako sa kinakain ko, ganun. So, ayun. Tapos, pumasok siya doon sa may kabilang kwarto. Nagsasalita. Sabi niya, sabi ng ganun. Pero hindi ko naintindihan. Pero yung sinasabi niya, alam ko, natungkol talaga doon sa itlog. Sabi ko sa asawa ko, i-translate niyo yung sinasabi niya kasi hindi ko naintindihan. Sabi ko, baka galit na naman siya. At ako, bigla din namang magalit sa kanya. At saka mag-away na naman kami. So, ayun, parang yung yung blood pressure ko, guys, tumaas. Mataas na nga yung blood pressure ko. Parang tataas ulit yung blood pressure ko, guys. So, ayun. So, kumalma lang ako, no. Hindi ako nagsalita. Pero nung bumalik siya, sabi ko sa kanya, ito na nga lang yung kinakain ko. Sabi ko ng ganun. Kasi hindi na nga ako kumakain dito ng karne. Sabi ko ng ganun. Itlog na nga lang. Tapos ito lang yung nagbibigay ng protein para sa akin at para sa baby. Ganun. So, sinabi niya, naintindihan ko sa sinabi niya, na i-search ko daw sa Google. Sabi ng ganun. I-search mo sa Google kasi dito daw sa India, hindi daw sila kumakain ng itlog kapag mainit. Kasi summer pa dito, guys, kahit na nakikita nyo kahit nakikita nyo rainy season na, pero mainit pa din, guys. Ano pa rin, summer pa din. So, ayun. Sabi niya, kahit i-search mo sa Google, sabi niya, makikita mo doon na bawal talagang kumain ng mga buntis ng itlog kasi nga mainit daw sa katawan. So, dito, guys, sa India, traditional na paniniwala talaga nila na mainit talaga sa katawan yung itlog. Kaya normally, yung itlog is kinakain nila during winter. So, ayun, tuwing winter, wala naman sa kanya. Okay lang sa kanya na kumakain ako ng itlog. Kahit na nandito sa harap niya kumakain ako, pati doon sa anak namin, sinasabihan niya na gawa ng itlog. Pero nung time na to, nung kahapon, nagalit talaga siya, guys. Sabi niya, maapektuhan yung bata na dinadala mo sa loob ng tiyan mo. Kasi iinit yung katawan mo, sobrang init din sa katawan, sabi ng gano'n. Tapos kain ka pa ng kain ng itlog. Sabi ko, dalawa lang naman yung kinain ko. Nagluto ako ng 4, tapos yung dalawa kinain ng asawa ko, yung dalawa kinain ko.
ayun na nga. Tapos, yumuko lang ako. Sabi ng asawa ko, wag ka nang magsalita. Ayan mo na. Sabi ng ganun. Kasi tama naman yung sinasabi niya. So, ayun. Pero nagda-doubt talaga ako, guys. Kasi, sa atin kasi hindi tayo, wala naman tayong tawag nito. Kahit summer or tag-init, tag-ulan, di ba? Kumakain tayo ng itlog. So, everyday natin kinakain yung itlog. Sabi ko, so, naka-search din ako. So, nag-search ako. Yung una kong sinearch is okay naman yung itlog na kainin ng buntis araw-araw. Pero, nung sinearch ko na in India, nakalagay talaga dun, guys, na traditional talaga nilang paniniwala, traditional, na paniniwala dito na bawal talaga sa buntis na kumain ng itlog kapag summer dito sa India kasi nga sobrang init sa katawan daw. So parang may mangyayari daw sa baby, ganun. So concern lang talaga siya sa ano niya, sa apo niya. So ayun, hindi naman ako nag-react talaga na OA, nagalit sa kanya kasi medyo na-insulto lang medyo na-insulto ako kasi yung pagmumukha kasi niya nung sinabihan niya ako na huwag kainin yung itlog. Parang na-insulto kasi ako, guys. Tapos sabi niya sa anak ko, sabi, alika dito, tara. Kasi yung kinakain ng mama mo, kadiri. Sabi ng ganon. Sabi ng ganon, guys. So feeling ko parang akong na-insulto doon. Pero nag-switch din agad yung mood ko. Sabi ko, huwag ko nang patulan kasi baka mag-away na naman kami ulit. So ayun, okay lang. So, next time, kapag kakain ako, guys, doon na lang ako sa taas. Akyat na lang ako sa taas. Ayun nga, ayun yung chismis natin. Nakakaloka, di ba, guys? Ang hirap mag-adjust, pero gagawin natin ang lahat para lang sa pamilya, para sa asawa at anak. Yan, guys, tapusin ko na yung nalalabahan ko. Bye!